Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So yan po, narito po tayo ngayon sa ating midweek service. At bago po tayo magsimula, allow me to pray for us this night. Maraming salamat Panginoon sa presensya mo na ipinaparanas mo ngayon sa gabay na ito. At maraming salamat Panginoon dahil nandyan ka upang kami gabayan at ingatan. Lord, help us to acknowledge your presence every day, lalong-lalo na sa oras na to, Panginoon. Makapag-focus kami sa iyong salita at let your divine visitation be upon on our lives. Enable, Lord, yung banal mong Espiritu ay makatagpo namin ngayong gabi na ito. Pakabalutan niyo po kami ng buhay at mapangyarihang mong dugo at ingatan niyo po ang aming isipan at ang aming mga puso. Proteksyonan mo rin ang aming mga pamilya ng iyong presensya at ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po. Buong pagpapakumbaba po akong inaalay ang aking buong buhay upang maihayag ang katuruan mo ngayong gabi na ito. Salamat Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin ng may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ayun po. Bago po tayo dumako sa teaching na to, allow me to testify first. Nung nalaman ko po na ako pala magtuturo ngayon pang midweek service, siyempre hiningi ko sa Lord, ayan, kung ano bang right na katuruan. And then nag-isip ako, ayan, so okay Lord. And then biglang pinaalala sa akin ng Lord na gusto ko nang umuwi. Umuwi sa amin, gusto ko nang umuwi. Gusto ko na ulit mag-charge. Ayan. Gusto ko nang namimiss ko na yung bahay namin. Ayan, yung church. Even yung pamilya. Ayan, syempre. So, ayan, doon ako dinala ng Lord. Far from home. Kasi layo ko nga naman dito. Gusto ko na talagang umuwi. Ayan. So, at that moment, kinabukasan, Lord, confirmation para sa katuruan na to. And then may one time may nag-chat sa akin na isang attendee natin sa church na pa-worker na yun, gusto ulit bumalik sa Panginoon. Marami daw siya natutunan, nagkwento siya, ganto ganyan. So ayun sabi ko, Lord, confirmation na ito talaga yung gusto mong ihayag ngayon para sa midweek na to. Yun yung gusto mong ituro sa amin ngayon. So ayun, ang nais na ituro sa atin ng Panginoon yun ngayon ay about sa nawala. Ayan. Sa mga nakakamiss sa church, sa mga nag-turn away from God. Ayan. So, pinamagatan ko po itong The Recovery of the Lost. Ayan, mababasa po natin yan sa Luke chapter 15. Yung kabuuan nun. Yung Luke 15, 3 pong parable ang meron doon. The lost sheep, the lost coin, and then the prodigal son. 3 iyon ay pag-uusapan natin. At nabasa ko pa sa Bible Hub, yung Luke chapter 15 pala is like a parable of repentance. Doon kasi natin makikita yung repentance, yung pagpabalik loob sa ating Panginoon. So ayan, 3 bagay lang naman. Una nating pag-aaralan is yung lost sheep, pangalawa lost coin, and then pangatlo ay ang the prodigal son or the lost son. So ayan, may tanong muna ako. Na-experience na ba natin na mawalan ng isang mahalagang bagay? Na-experience na ba natin mawalan ng valuable, precious item? At yung naramdaman mo ba ay nasaktan, nagalit, nalungkot, even anxiety, o kaya hindi ka na nakatulog sa kakaisip kung saan ko ba naiwala yun, saan ko ba nailagay yun? Kung na-experience mo na yun, ito, pag-uusapan natin yan. And even experience mo na rin ba lumayo, maging independent, lumayo sa pamilya, mamuhay mag-isa, pero dumating sa point na gusto mo nang umuwi, gusto mo nang bumalik. Yan. Dito natin pag-uusapan ngayon yan. Una natin pag-uusapan is yung the lost sheep. Mababasa natin yan sa Luke chapter 15, verse 4 to 7. Yan. Paraphrasing na lang. Ito yung nawala yung isang tupa pero hinanap pa rin. Iniwan yung 99 at hinanap yung isang nawawala. So yun, pag sinabi po kasing sheep, sa biblical terms, it represents of God's people. Pero yung sheep pala, ano pala sila, mga defenseless pala sila. And then they are hopeless
without shepherd. Ganun pala yung mga sheep. Kaya kailangan silang pinapastol, laging ginaguide, laging iniingatan, inaalagaan, sinusuklayan, binubuhusan ng oil. Kasi nga prone sa yung balahibo nila, prone sa may mga insect, ganyan. Kaya lagi dapat sinusuklayan, nililinisan. Kasi ganun yung mga sheep, alagain. Yan. In short term, alagain ang mga tupa. So, ayan. Tayo, sabi nga, di ba, in biblical terms, we are sheep, God's people. At yung mga tupa, madalas mawala. Yan, hindi alam kung saan pupunta, kailangan talaga ng guide. Lalong-lalo tayo, bilang isang Kristiyano, tayo mga tao, nandito tayo sa fallen world, sa makasalanang mundo, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kamalian, na kaya kailangan natin ng pastol, kailangan natin ng mag-guide sa atin, kailangan natin ng tagapangalaga. So ayun, you are a precious in His sight. Yan, mahalaga ka sa Panginoon. Kapag nag-iisa ka, hahanapin ka ng Panginoon. Ganun ka kasi kamahal ng Lord na when the times na nawala ka, lagi kang naiisip ng Panginoon. Lagi kanyang inaalala. Kamusta na kaya si ganito, si ganyan? Kamusta na kaya siya? Lagi tayong tinatanong ng Lord. Kahit hindi man natin ito marinig, inaalala tayo lagi ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag nawala tayo sa Kanya, hinahanap tayo ng Panginoon. Ayan. Kapag nahanap na tayo ng Panginoon, huwag ka naman yung tupa na pabebe. Alam niyo ba yung tupang pabebe? Yung nakita at nahanap na pero nagpapahabol pa. Yan. Kung alam mo sa sarili mo na tagpuan ka na ng mga tao, ng mga Kristiyanong, like, let's say, mga Christian people, ng mga dati mong co-workers, co-churchmate, natagpuan ka na, at lagi ka nang fina-follow up at hinahanap, huwag ka nang magpabebe. Bumalik ka na. Kung natagpuan ka na ng Panginoon, magpakuha ka na. Sabi sa John chapter 10 verse 27, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Pag alam mong may shepherd ka, bumalik ka na. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. Pag nawawala ka, bumalik ka. Yan. Pangalawa is the lost coin. Yan. In lost coin, mababasa natin yan sa Luke chapter 15 verses 8 to 10. At yun yung nawala ng babae, yung isang salaping pilak, 10 yung pilak niya, nawala yung isa, bali matitira ay 9 na lang. Tama, galing natin sa math, no? So, ayun, hinanap niya pa rin. Bakit coin? Bakit kaya coin ang ginamit ng Lord dito? Why? Kasi yung coin ay valuable, may halaga. Sa panahon natin, hindi ka makakabili ng bagay kung wala kang pera. Hindi mo mabibili ang gusto mo kung wala kang sapat na pera. Sama ho yun yung ginamit ng Panginoon because you are valuable. Mahalaga ka sa Panginoon. Mabuti na lamang at may Diyos tayo. May halaga sa Kanya, kaya ka hinahanap. Ayan. Kung mapapaisip tayo, kung isipin natin, kung mayaman ang isang tao tapos nawala ng barya o salapi, di ba hindi naman na nila hinahanap? Hindi naman niya na hinahanap. Kasi mayaman naman siya eh. Kung isipin natin yung babae dito sa Luke chapter 15 verse 8 to 10, is talagang walang pakialam. Kahit mawala yun, mayaman naman ako, mapapalitan naman agad. Pero yung Panginoon hindi ganun tumingin eh. Hindi nakatingin ang Panginoon sa kayamanan na meron siya. Nakatingin ang Panginoon sa halaga na meron ka. Ibig sabihin, mahalaga ka sa harapan ng Panginoon. At ang tinitingnan kasi ng Lord ay yung halaga natin kasi nilikha niya tayo. At from the first place, nung nawala ka sa Panginoon, nung simula bago ka mawala, kinonsider ka na niyang anak ka niya dahil tinanggap mo siya, nagpasakop ka sa Kanya, dumating lang naman sa point na nawala ka. Bakit ka mahalaga sa Panginoon? Simple lang yan. Kasi mahal na mahal ka niya. Bakit word na mahalaga?
Kasi umaga pa lang, mahal ka na niya. Yan. So, tayo, higit pa tayo sa barya, higit pa tayo sa pera. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya, yung halaga na meron tayo, dapat lagi natin ipinagkakatiwala sa ating Panginoon. Yung buhay na meron tayo, dapat lagi natin itong pinagkakatiwala sa ating Panginoon. When we acknowledge the very presence of the Lord, ibigay natin yung buhay natin. Ipagkatiwala natin yung buhay na meron tayo sa Kanya. Pangatlo and the last, sabi ko sa inyo naman, maikli lang tong katuruan na to. The lost son. Mababasa natin yan sa 15:11 to 32. Pag naalala na natin tong katuruan na the parable of the lost sons, the prodigal son, maisip natin yung anak niya, kinuha lahat ng kayamanan ng ama niya, and then nagliwaliw, umalis. Gusto niya na mapag-isa, gusto niya nang gawin kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero you know what? Ito yung pinakamahirap sa isang sitwasyon ng buhay natin. Yung gagawin natin, yung sarili nating kagustuhan, nang hindi natin ina-acknowledge kung gusto ba ito ng Panginoon o hindi. Tama? May mga pagkakataon kasi na ang nasusunod ay ang sarili nating kagustuhan. May mga pagkakataon na ang nasusunod ay ang sarili nating kalayawan. Paraphrasing na lang din. Sa istorya nitong prodigal son na to, nung kinuha niya yung yaman na meron siya dun sa king, sa ama niya, di ba? Umalis siya, nagpunta siya sa gusto niyang puntahan, sa mga kaibigan, nakapag-inuman, nagpunta sa kung saan-saan, hanggang sa dumating sa point na naubos ang kanyang kayamanan. At pagkain na lang ng baboy yung kinakain niya, nagtrabaho siya at naisipan niyang bumalik. Naisipan niyang bumalik sa ama kahit katulong na lang. Pero nung ginawa ng hari, tinanggap siyang muli. Tinanggap siya ulit ng king, ng ama niya. Pinaghandaan pa. Diba? Ganun siya kamahal ng kanyang ama. Pero mapaisip tayo, no? Bakit kaya inalaw ng Lord? Inalaw ng king na umalis yung anak niya. No? One thing I learned about that. Kasi, anak ng king yung umalis. At dahil anak niya yun, naniniwala siya na babalik ulit to sa kanya. Yan. Sa panahon ngayon, kung alam mo naman kung paano umuwi, please lang umuwi ka na. Bumalik ka na sa Panginoon. Hanggat may pagkakataon na bumalik ka sa Panginoon, gawin mo na. Back to basic. Hindi mo kailangan biglain. Learn to appreciate the things that God done in your life. Mahal na mahal ka nga ng Panginoon, di ba? Sa pasalamat tayo dahil everyday ay merong chance. Huwag mo ngayaan na dumating pa sa point na kung kailan gusto mo nang bumalik, wala ka nang babalikan pa. Yun yung pinakamasakit. Di ba? Sa ating buhay bilang isang Kristiyano, may mga ups and down naman talaga sa atin. Di naman maiiwasan yun, pero alam nyo, kung dumating man sa point na sumuko ka at umalis ka at give up ka sa Panginoon, dahil anak ka niya, gagawa pa rin siya ng way para bumalik ka. Kasi ganun ka kahalaga. Higit ka pa sa isang tupa, higit ka pa sa isang barya. Dahil anak ka niya, mahalaga ka sa kanya. And in my conclusion, ito lang po. Sabi ko naman sa'yo, maikli lang naman tong katuruan na to. Genuine repentance is the way for us to enjoy restored relationship with God. Ayan. The moral effect of repentance is restoration. Alam nyo, na kapag muli kang bumalik sa Panginoon, i-renew ka niya. Yung dating ikaw, bago na. Yung mga kasalanan mo nagawa, lilinisin niyang lahat yan. Basta mag-repent ka lang sa Kanya genuinely.
Yung totoo bang magbabalik loob pa sa Kanya, hindi yung desire-desirean lang. Kailangan desire with commitment. Yung nais ng Panginoon. Marami sa atin na gustong bumalik, mga nawala gustong bumalik. Pero ang problema, hanggang desire lang. Pero wala yung totoong commitment. Yun yung nakakalungkot. Yes, we do things. As a Christian, as their leaders, ginagawa naman natin yung part natin. But this time, kung bakit parable of repentance to, kasi at the end of the story, sa ikatlong parable, na-realize ng anak na nagkamali siya. Kaya siya bumalik. Tayo sa parable of sheep and coin, tayo yung parang shepherd at yung babae doon na mayaman. Hinahanap natin. Gusto nating matagpuan yung nawawala. Tayo yun. Nagawa natin yung part natin, parang tayo din yun. Although si Lord yun. Pero ginagawa rin naman natin yun, hinahanap natin. Pero yung pangatlong parable is yung the prodigal son, part na mismo nang nawala. Somehow marirealize nila na kailangan na nilang bumalik sa Panginoon. Somehow marirealize nila na sila na mismo ang dapat mag-decide na bumalik sa Panginoon. Naniniwala at nananampalataya ako na lahat ng nawala, nako-convict naman ng Lord yan, kinakausap naman sila ng Panginoon. Pero this time, huwag nating hayaan na kung kailan babalik na tayo, doon pa yung pagkakataon na wala na tayong babalikan. As we experience the situation, this quarantine, di ba? Nalalapit na ang pagpabalik ng Panginoon. Paano kung madatnan ka niya na hindi pa nagbabalik loob sa Kanya? Paano ka na? Diba? Kaya hanggat may pagkakataon at hanggat may pribilehiyo pang bumalik sa Panginoon, gawin mo na, please lang, bumalik ka na. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 3 verse 19. Sabi doon, repent and turn to God so that your sins may be wiped out. Maaalis lahat ng kasalanan mong yan kung hihingi ka ng tawad sa Panginoon at magbabalik loob. Kasi kung desire ka lang na gustong bumalik pero hindi ka humihingi ng tawad sa mga kasalanan mong nagagawa, hindi ka talaga makakabalik. Sabi dito, we must not give up on those who have gone out of the way. But according to the example of Christ, we must take great pains for them. Yes. Nagawa natin yung part natin. Pabalikin sila. Ipag-pray sila. Ngayon, let God do His job. Yung Panginoon naman na yung kikilos sa kanilang mga buhay. Ang gusto kasi ng Panginoon, at the end of the day, sa pagbabalik niya, madatnan niya tayong tapat. Sama-sama tayong mararapture at masasama sa kanyang kalangitan. Yun yung gusto ng Panginoon. So as we pray this situation also, sa pagbabalik o ngayon sa pagbabalik natin after nitong quarantine na to, wag lang natin ipag-pray na maging normal ang lahat. Ang ipag-pray natin ay maging better sa dati. Gaya ng pagbabalik ng mga nawala sa Panginoon, I do believe they will become more better in service na nagawa nila noon, better person, a new creation na ng Lord. Sa atin, kailangan sa pagtapos nitong quarantine, sa pagbabalik natin sa maayos na pamumuhay muli, dapat more commitment, more passion, more discipline, be vigilant, be productive sa lahat ng meron ka sa paglilingkod sa Panginoon.
Sinasanay tayo ng Panginoon na maging dependent sa Kanya. Sinasanay tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. At sinasanay tayo ng Panginoon upang matutong lumapit ng totohanan sa Kanya. Yun ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa atin. At para sa muli niyang pagbabalik, madatnan niya tayong tapat na ginagawa ang kalooban niya. May tamang relasyon at may tamang pag-ibig sa Kanya. Yun yung gusto ng Lord. Naniniwala ako ng lahat sa atin ay may natutunang bago. Maraming revelation, maraming reflection, maraming realization sa buhay na nagdaan nito. Araw na to, ngayong quarantine. At yung lahat ng yun, gamitin natin yung lahat pagtapos ng quarantine na to. O kung kaya natin gamitin ngayon, huwag na nating hayaan na matapos pa yung quarantine bago maging passionate. Ngayon pa lamang gawin mo na. Bumalik ka na sa Panginoon, gawin mo na ang kalooban niya, at muli mo siyang mahalin ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, kalakasan. Yun ang nais ng Panginoon sa atin ngayon. The recovery of the lost. Hawak ng Panginoon ang ating mga buhay. Kapag na-recover ka na niya, naniniwala at nanampalataya ko, hindi ka niya bibitawan. Ibabalik ka niyang muli sa presensya niya. So, ayun, ito yung katuruan para sa ating lahat na muling magbabalik ng totohanan sa ating Panginoon. And this night, dahil narinig mo tong katuruan na to, kamustahin mo yung mga nawala sa Panginoon na kakilala mo. Kahit anong paraan, reach them out. Dahil naniniwala at nanampalataya ko, ngayong gabi na ito, kinausap din sila ng Panginoon upang magbalik loob ng totohanan sa Kanya. So, yuko po tayong pumikit at manalangin. Itaas po natin ang ating kamay. Tanda ng pagsuko ng ating mga buhay sa ating Diyos. Panginoong Jesus, maraming salamat sa katuruan na ibinigay mo sa amin. We humbly accept your presence, your divine presence in our lives, your power. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na nagagawa. Kung minsan ay lumalayo kami sa iyong kalooban, Panginoon, patawarin mo po kami. Lord, at this night, turuan mo kaming ipanalangin yung mga taong nawala, yung mga lost souls, yung mga nais bumalik sa paglilingkod, Lord. Give them a chance, a second chance. Na sa pagbalik mo, madatnan mo rin silang tapat na naglilingkod sa iyo at sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord. Dahil sa mga panahon na to, marami kaming natutunan. Pinalalim mo ang aming pananalangin. Pinataas mo ang antas ng aming pananampalataya. At mas nagkaroon kami ng personal na pakikinig sa iyo at relasyon. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Dahil naniniwala at nanampalataya ko na ang bawat isa sa amin ay pinagtagumpay mo sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Give us peace, joy, and hope sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Ingatan mo po ang lahat ng mga tao at anak mo, Panginoon. I do believe that Jesus is Lord over our lives, our family, our health, our country, our government, and in Israel and all over the world. Naniniwala at nanampalataya ako, Panginoong Hesus, na yung perpekto mong kalooban ay nasusunod at nagaganap sa aming mga buhay. Simula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang panganahon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ko na nga po itinitiwala ang aking buhay, ang aming gawain. At muli, darating yung panahon na pagtatagpuin mo kaming lahat ng mga JL Mason Church people na sama-samang maglilingkod, sasamba, magpupuri ng may galak sa puso at tunay na pagmamahal sa iyo. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang aming mga leaders, ang aming mga workers, even ang aming mga attendees, ang aming mga members sa mga home churches, sa church, sa Bible studies. Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Ikaw po yung magpagaling kung may nakakaranas ng karamdaman at sakit.
ikaw po yung mag-provide ng kanilang mga pangailangan. Dahil ibubuhos mong ganap ang lahat ng pagpapala na sa kalangitan. Salamat Panginoon, ito po ang aking samot dalangin. Nang may pananampalataya, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, thank you po. Sa mga susunod pang panahon, manatili lamang po tayo sa pananalangin sa ating Panginoon. God bless everyone.